Umaaray ang mga empleyado dahil hindi sapat ang kanilang sahod sa pagmahal ng petrolyo at pagmahal din ng mga bilihin at serbisyo. Ang sabi ng DOLE, kung makita raw ng mga wage board na may sapat na basehan, posible ang aumento sa sahod. Ang tugon po ng mga employer, alamin sa live na pagtutok ni Von Aquino. Von? Pia, nangangambang ilang manggagawa na nakausap natin na baka hindi na sumapat yung kanilang kita sa oras na tumaas ang presyo ng bilihin dahil sa pagsipa ng presyo ng langis. Kaya naman ang hiling nila, taas sahod o kaya ay allowance. Minimum wage earners sina RM at Renz bilang housekeeper sa isang BPO company. Dahil sa maladomino ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kulang din tumataas na din yung mga bilihin Kahit konting taas sahod para kahit papaano makabawi man lang. Basta matustusan lang din yung mga pangangailangan. Sa Metro Manila, 695 pesos ang minimum wage sa non-agricultural sector. Sabi ng National Wages and Productivity Commission, posible ang dagdag sahod kung may makitang sapat na basihan ang Regional Wage Board para rito. Should the board find urgent and reasonable grounds to issue a wage order within the 12-month period, it shall submit a written justifications sa ating pong commission for its immediate review and affirmation. So, once na na-affirm po ng commission yung magiging justification ng ating board, pwede na po silang mag-initiate ng minimum wage setting process. Para sa Employers Confederation of the Philippines, maging mga kumpanya, apektado ng pagsirit sa presyo ng langis. Kaya dapat din daw isaalang-alang ang kakayahan ng kumpanya kung magtataas ng sweldo ang mga manggagawa. Strategic factor na mamatay ang mga kumpanya yun. Yung binibigyan na minimum wage, sabi ko nga sa'yo, paiyakan na yan ngayon. Hirap na yung mga kumpanya. So yung pinagtataas sa sweldo, yung mandate na regional wage board, yung pinipilit na kayanin nyo. Sabi ng NWPC, may mga regional wage board nakakapasa lang ng wage increase at ang ilan sa kanila pautay-utay pa ang aumento sa sahod. Para maibsan kahit papaano ang pagsirit ng presyo ng langis, isinusulong ngayon sa Kongreso ang pagsuspindi ng excise tax. Sakaling maisabatas, maaring umabot sa 10 pesos kada litro ang matapyas sa presyo ng produktong petrolyo. And hopefully within the next 2 weeks ay makapagbenepisyo na po at makinabang na po ang ating po mga kababayan. Pia, sa Lunes ay inaasahang maipapasa na sa third reading ng Kamara ang panukalang pagtanggal sa excise tax sa langis at bago naman matapos ang linggo ay inaasahang maipapasa na rin ito ng Senado at maisusumite sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Bongbong Marcos. Pia? Maraming salamat, Von Aquino.